Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga, Philippine-made na mga test kits aprobado na para sa commercial use. Ayon po yan sa Department of Health. Ang palasyo naman binatikos ang mga kritiko na hindi umano pinapansin ang ibang nilalaman ng COVID-19 data ng Pilipinas. Mahigit 69,000 na contact tracers na i-deploy na sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon po yan sa DILG. Mass testing naman ay sinusulong ng ilang senador para buhayin ang ekonomiya. Mahigit 7,000 motorcycle riders na hinuli dahil sa paglabag sa mga polisiya sa backriding. Nagpanggap bilang mag-asawa. Ayon yan sa PNP. Ang Pilipinas naman mas tiwala sa Australia at US kaysa sa China, batay yan sa SWS survey. At ikasampung petisyon laban sa anti-terrorism law, inihain na sa Korte Suprema. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Metro at Mega Manila, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo via live stream sa www.brigada.ph. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Pinakasariwa, pinakabagong mga balita, hatid po ng buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule. At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Araw ng Lunes mga kabrigada, July 20, 2020. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Glenn Parungaw. At ako naman, Brigada Lay Baguio. Brigada Balita. Mga kabrigada, inanunsyo po ng Department of Health na handa na para sa commercial use ang Gen Amplify version 2 na sarilihong RT-PCR test kit ng bansa na gawang Pinoy. Sinabi ho ng DOH at ng Department of Science and Technology na proud sila sa homegrown scientist ng bansa na patuloy pong nagbabahagi ng kanilang talento para mapakinabangan ng mga Pilipino at ng sangkatauhan. Tiniyak ng DOH na regular nitong imomonitor ang performance ng test kits tulad ng ginagawa nila sa iba pang medical products at devices. Matatandaan na hinimok po ng mga senador ang DOH at ang Food and Drug Administration na bilisan ang approval ng mas mura at locally made na COVID-19 test kits. Ikinadismaya noon ni Senador Joel Villanueva na ang mabagal na accreditation ng kits na na-develop ng University of the Philippines ay patunay ng mismanagement. Ipinunto pa ng senador na noong Mayo pa ready ang test kits, ngunit patuloy pa rin umaasang bansa sa mga imported na labis na mas mataas ang presyo kumpara sa mga nabuo dito sa Pilipinas. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, dismayado naman ang palasyo sa tila tahasang pambabaliwala ng ilan sa malaking bahagi ng COVID-19 data sa tuwing nababanggit ang kabuang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng sakit. Ayon kay Presidential Spokesman Secretary Harry Roque, marami ang nadadagdag na kaso sa Pilipinas dahil sa agresibong testing na ginagawa ng pamahalaan. Ipinunto naman ni Roque na nagkaroon ng malaking pagtaas sa bilang ng recoveries at pagbulusok ng bilang ng mga nasawi. Samantala, ipinaabot naman ni Roque ang pakikisimpatya ng pamahalaan sa mga pamilya na nawalan ng mga mahal sa buhay sa gitna ng COVID-19 pandemic. Ginit ng palasyo na naniniwala sila na masyado ng marami na maituturing ang pagkamatay ng kahit isa sa ating kababayan. Ayon kay Roque, ito ang rason kung bakit seryoso na tinitingnan ng gobyerno ang siyensya sa bawat desisyon, katulad na lamang ang doubling rate ng mga kaso ng bansa o ang bilang ng mga araw na itinatagal para dumoble ang infections at ang utilization critical care facilities. Brigada Balita. Mga kabrigada, tanggap na tayo ng mga reports. Mahigit 69,000 na mga contact tracers na deploy na huyan sa iba't ibang bahagi ng bansa ayon sa DILG. Si Brigada Jen Bayot sa balita. Brigada Jen, ibrigada mo! Brigada Live Report. Inanunsyo ng Department of Interior and Local
government na nasa 98% na ang contact tracing capability ng bansa matapos ma-deploy ang mahigit 69,000 na contact tracers sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Interior Secretary Eduardo Año, nasa 69,098 na contact tracers ang na-assign sa 5,212 na bangkat na pinapunta sa iba't ibang komunidad para i-monitor ang COVID-19 patients at ang mga close contacts nito. Ipinunto ni Año na dahilan sa 98.2% contact tracing capacity ay umabot na sa kabuuang 161,975 na contacts ang na-trace. Iginiit naman ang kalihim na sinisikap na ng local tracing teams na pigilan ang pagkalat ng COVID-19 infections. Sa ganitong paraan ay magagawa nila anyang ma-cover ang lahat ng kanilang bases sa end-to-end trace test threat management system laban sa virus. Tiniyak naman ni Año na kukuha pa ang gobyerno ng karagdagang contact tracers na makakatulong sa mga volunteers sa mga komunidad na tumulong sa monitoring at paghanap sa close contacts ng mga pasyente. Mababatid na hinihintay pa ang approval ng Department of Budget and Management sa plano ng DILG na mag-hire ng karagdagang 50,000 contact tracers. Yan ang report hatid ng Guard C Calcium Ascorbate, katawang Healthy Achieve sa Guard C. Ito si Brigada John Bayot, ang Brigada News of Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita. Samantala mga kabrigada, yung mass testing naman sinusulong ng ilang senador para buhayin ang ekonomiya. Si Brigada Ernie na pukaw sa balita. Brigada Ernie, brigada mo. Brigada Live Report. Umapila ang ilang mga mambabatas kay Health Secretary Francisco Duque III na maglunsad ng COVID-19 mass testing para buhayin ang ekonomiya ng bansa. Ayon kay Anak Kalusugan Representative Mike Defensor, dapat ay maging balanse ang mga concern sa kalusugan at ekonomiya. Iginiit ng kongresista na habang wala pang lunas at bakuna, ay dapat magkaroon ng mass testing upang mabawasan ang pangamba sa mga work areas at iba pang business entities. Inalala naman ni Surigao del Norte Representative Robert A. Barbers, chair ng House Committee on Dangerous Drugs, ang tinawag nito bilang costly blunders ni Duque, kung saan ay sinabi nito na hindi dapat i-ban ang flights galing China, partikular na sa Wuhan at Hubei province. Naniniwala si Barbers na dahil sa mga kapalpakan umano ng mismong kalim ng ahensya ay nawala ng confidence at credibility ng mga tauhan ng Department of Health. Samantala, hinimok naman ang mambabatas sa mga kumpanya na pangunahan ng mass testing sa mga empleyado nito at kung kaya ay maisama na rin ang pamilya ng mga ito. Yan ang report hatid ng Yamivit, ang multivitamins ng batang lamang. Ito si Brigada Ernie Napukaw ng Brigada News FM Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita. Samantala mga kabrigada, mahigit 7,000 motorcycle riders na nahuli dahil po sa paglabag sa mga polisiya sa backriding. Napag-alaman ho na nagpanggap bilang mga mag-asawa. Ayon yan kay Brigada Maricar Sargan. Brigada Maricar, ibrigada mo. Brigada Live Report. Inanunsyo ng Philippine National Police na nasa mahigit 7,000 na motorcycle riders na ang nahuling lumalabag sa mga bagong regulasyon na may kinalaman sa backriding. Ito'y matapos payagan ng gobyerno ang nasabing uri ng transportasyon sa kondisyon na mag-asawa o couples lamang ang papayagang magkaangkas at dapat merong barrier sa pagitan nila. Ayon kay Lieutenant General Guillermo Iliazar, PNP Deputy Chief for Operations, na mula sa mahigit 14,700 motorcycle riders na kanilang na-flag down, nasa 7,091 o mahigit kalahati ang nagkunwari na sila ay mag-asawa o live-in couples. Makikita naman sa datos ng Joint Task Force o JTF COVID Shield na bukod sa pagkukunwari na mag-asawa, nasa 6,475 ng nasabing bilang ang nahuli na hindi gumagamit ng barriers. Ikinadismaya ni Iliazar na matapos magpumilit ng mga motorcycle riders na payagan ang pag-angkas ng kanilang partners dahil sa limitadong pampublikong transportasyon. Tahasa namang nilabag ng mga ito ang mga patakaran na hinihiling ng gobyerno upang tiyakin ang kaligtasan ng mga ito mula sa COVID-19 infection. Samantala, makikita rin sa datos ng PNP na karamihan ng violators ay nasa Central Visayas kung saan nasa 1,755 ang unauthorized couples. Sinundan ito ng Bicol Region na nasa 741, Western Visayas na may 737 at Central Luzon na nasa 675. Yan ang report hatid ng Drive Max Adult Herbal Capsule, tatagal ka. Ito si Brigada Maricar Sargan
naman ang Brigada News FM Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita. Mga kabrigada, lumabas po sa isang survey na mas pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino ang US at ang Australia ng higit kaysa sa China. Sa July 3 to 6, 2020 National Mobile Phone Survey ay tinanong po ng SWS ang nasa 1,555 na kalahok kung alin sa mga nasabing bansa ang kanilang mas pinagkakatiwalaan. Naitala sa survey ang net trust rating na positive 42 para sa US na mas mababa kung ikukumpara naman sa positive 67 na net rating noong December 2019. Ang net trust rating naman para sa Australia ay positive 27 na mas mababa pa rin kung ikukumpara sa datos ng nakaraang taon na nasa positive 33%. Samantala, sumadsad naman lalo mula sa poor hanggang bad ang net trust rating ng bansa para sa China matapos itong maitala ang negative 36 mula sa dating negative 27 noong December 2019. Brigada Balita. Samantala mga kabrigada, inihain na po ang ikasampung petisyon laban sa Anti-Terrorism Law of 2020 sa Korte Suprema matapos nitong maging epektibo noong July 18 kahit wala pang implementing rules and regulations. Kasama sa mga naghain ng petisyon ay ang ilang advocacy group at mga individual na biktima umano ng red tagging. Ang nagrepresenta sa grupo ay ang National Union of People's Lawyers na ayon sa kanila ay naging biktima ng red tagging ng gobyerno. Sa huling petisyon ay hiniling naman sa Supreme Court ang pagpapahinto sa pag-convene ng Anti-Terror Council upang ma-exercise nito ang kanilang kapangyarihan. O maapila rin ng grupo sa kataas-taasang hukuman na pigilan ang pagbuo ng IRR at ang pag-convene ng Joint Oversight Committee sa ilalim ng Section 50 ng naturang batas. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Worldwide COVID-19 News Update. Brigada Worldwide COVID-19 News Update. Mga kabrigada, lumampas na sa 600,000 ang bilang po ng mga namatay sa COVID-19 sa buong mundo ito. Base po sa huling tala ng John Hopkins Resource Center. Mula ito sa mahigit 14.3 million na kaso po sa buong mundo. Nangunguna pa rin ang US sa listahan na may pinakamaraming namatay sa sakit matapos itong umabot sa 140,000 na sinundan naman ng Brazil na may 78,772. Kaugnay nito ay nagdeklara ang Western Xinjiang Province ng China ng wartime situation upang mapigilan ang biglaang paglobo ng COVID-19 cases. Samantala, minaliit naman ng health officials ng Iran ang estimate ni President Hassan Rouhani na tinatayang nasa 25 million na ang infected ng COVID-19. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Eto naman mga kabrigada, asahan na pong uulanin ng Visayas, Calabarzon, Bicol Region at Mimaropa ngayong araw. Ayon po sa Pag-asa dahil ito sa epekto ng Intertropical Convergence Zone sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala magiging maliwalas naman at malinsangan ang panahon sa nalalabing bahagi po ng bansa kabilang na sa Metro Manila. Wala namang namomonitor ang Pag-asa na anumang sama ng panahon na maaaring mabuo o makapasok sa Philippine Area of Responsibility. Asahan naman pong maglalaro sa 26 hanggang 33 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila ngayong araw ng Lunes. Brigada Balita. Samantala para sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga ng Lunes, sa palitan po ng piso kontra US dollar, 49.36. Sa Canadian dollar naman, 36.36. Singaporean dollar, 35.51. Chinese yuan, 7.06. Saudi Riyal, 13.16. Sa Euro, 56.44. At sa Japanese Yen, mga kabrigada, sa 46 centavos. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada sa buong bansa, inyo pong napakinggan
ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap po ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Drive Max Plus, Power Cells, NutriCleanse, Guard C, Fast Relax Curamed, Panamed Drive Max Coffee at ang Yummy Fit. Available po sa lahat ng branches ng Watson, South Star, Generics Pharmacy, Rose Pharmacy at Brigada Pharmacies nationwide. Para sa Brigada News FM ng Brigada Mass Media Corporation, the biggest marketing media company in the country, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po, Brigada Laybag. At Brigada Glenn Parungaw, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang 104.7 Brigada News FM, The Music and News Authority! Para sa karagdagang balita, subscribe sa Brigada YouTube channel ng Brigada News Philippines o di kaya'y makinig sa Brigada FM station sa inyong mga lugar.